Buntis siya ng higit sa isa. Nalilito siya. Kailangan oprahan agad. Nasaan ang ama? Anak ko. Ang ama. Furuli. Kahit magpakasal pa ako, hindi ikaw. Ano ang sinabi mo? Walang ama ang bata. Masama ito. Bumababa ang presyon ng ina. Gumising ka. Lumaban ka. Ako ba? Mamamatay na. Mommy, huwag kang Nandito kami para iligtas ka. Simulan ng pagbibilang. Una, pangalawa, Pangatlo, pang-apat, panlima. magaling. Nasaan si Mommy? Pupunta ako sa interview. Mga bata, manatilis, huwag lumayo. Paalam, mommy. Umaasa ako sa inyo. Maaari nang simulan ang plano natin. Malapit na ang Spring Festival. Ika-7 bagong taon na wala si Daddy. Malapit na. Para makahanap si Mommy ng magandang asawa, kailangan natin ng mabuting daddy. Isang daddy na kayang lupigin lahat. Simula na ang patimpala. Mauuna ako. Itinalaga ko ang master ng pagluluto, para maging daddy namin. Sa ganung paraan, si Mommy at ako, makakakain tayo araw-araw. Hindi, tutol ako. Mahilig si Mommy sa magagandang bagay. Itinatalaga ko si Mommy at ang idolo ko, ang henyong designer na si Master Kay. Tutol ako. Alam ko ang pisen, kung ang master ng kanluraning gamot ang maging daddy natin. Pagsasamahin natin ang pise at kanluraning gamot, hindi na magkakasakit si Mommy. Master ng pagluluto para kay Daddy. Master Kay Fee para kay Daddy. Master ng kanluraning gamot kay Daddy. Tigil. Ang daddy natin. Napagdesisyonan na. Sino? Siya si Fu Chai Yu. Si Fu Chiu, presidente ng Fu Group, pinakamayamang tao sa bansa. Taas 185 cm. Guwapo, 6-pack abs, marangal at tapat. Walang kahina-hinala malapit sa kanya. Nagsumite ako ng resume ni Mommy sa kumpanya niya. Ang interview na ito, magkikita silang lahat. Magaling na daddy ito. Mas mahalaga, si Fu Chiu, ang tunay nating ama. Hindi niya isipin na dagdag lang tayo. Tama. Pasok. Hello, nandito ako para sa Furuli, ikaw pala. Fu Chai Yu. 7 taon. Hindi ko inakala na magkikita tayo ulit. Hindi ko inakala na magkikita tayo ulit. 7 taon na ang nakalipas. Ang tatay ko para sa pera. Pinilit akong pakasalan ang 6 na po. Wala pang kasintahan ng anak ko. Malinis siya. Kung hindi kayo naniniwala, ngayong gabi, ipapadala ko siya sa inyo. Maaari ninyong tingnan. Oo naman. Kaya, pumunta ako kay Fu Chai Yu para humingi ng tulong. Fu Chai Yu, ayoko ng itinakdang kasal. Maaari mo ba akong pakasalan ng peke? Furuyay. Ang kasal ay hindi laro. Kahit gusto mong magpakasal, ang taong iyon ay hindi ikaw. Sinuyo ko siya ng 7 taon. At ako lang ang nasa tabi niya. Akala ko, ako ay espesyal. Pero, sa sandaling iyon, naintindihan ko na lahat iyon ay peke. Para sa kanya, wala akong halaga. Hindi ko matanggap ito na maitulak sa kawalan ng pag-asa. Kaya, Furuli. Paano mo nagawang tratuhin ako ng ganito? Baliw ka ba? nabaliw na ako. Kaysa pilitin akong mabuti pang mabaliw na lang.
Tagal nating hindi nagkita. Matagal na nga. Naglakas loob kang humarap sa akin. Hindi tulad ngayon, nagkataon lang akong nag-apply dito. Magkunwari ka lang ngayon na parang hindi mo ako nakita. Aalis na ako. Bye-bye. Susubukan mong tumakbo. Ang ginawa mo noon sa akin. Wala ka bang sasabihin? Dahil gusto mo talagang malaman. Kung gayon, ayan na. Sasabihin ko, Ano na ang ginagawa mo? kung ano-ano lang. Ikaw naman, Furuli. babay sa iyo. Takbo. Kapag tumayo na siya, hindi ka makakatakas. Daba. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para kunin si Mommy. At tulungan si Daddy ng kaun. Ang bait mong anak, Mom. Tara na, iuwi ka na ni Mom. Tara na. Batang iyon. Kay Furuyi. Pangulong Fu. Nahanap namin ito sa ibaba. Daddy, ako ang tunay mong anak. Kung gusto mo akong hanapin, pumunta ka rito. Sino ang nag-iwan ito? Ayon sa pagbabantay, siya ang batang ito. Ihanda ang sasakyan sa lokasyong ito. Mama, maligayang pagdating, Mama. Salamat, mga mahal ko. Mama, nakita mo ba si Fuchio? Mama, siya ba talaga ang ating tatay? Mga anak, sino ang nagsabi sa iyo na si Fuchio ang ama ninyo? Kuya, Swerte. Kapag sumali si tatay sa ating pamilya, mag-aaral siya ng gamot sa kanluran at pagsamahin ang silangan at kanluran. Mali ka, ang tatay ay lalaki. Pakakasalan mo siya kapag nagpakasal si mama kay tatay. Tuturuan ko siyang gumuhit ng plat. gagawin ko siyang alagad ko. Magluto ng masarap para kay Mama. Tigil na. Si Fuchio ay hindi ama ninyo. At, itigil ang pagtulak sa atin. Magkasama. Hindi ko kailanman. Makikita siya ulit sa buhay ko. Ngunit malapit na, makikita mo siya. Ano? Kaya, si Fu ay nasa pinto. Few, walang nagbubukas. Tanggalin ang pinto. Opo, Gino. Bakit mo siya tinawag? Mga anak, mabilis magtago sa kwarto. Maliban kay nanay, kung may tumawag sa inyo, huwag kayong lalabas. Umalis na kayo. Hindi mahahanap ni Fuchio ang mga bata. Kung hindi, aagawin niya silang lahat. Anong ginagawa mo? Papasok sa bahay ko sa gabi. Umalis ka o tatawag ako ng pulis. Sige na, tumawag ka. Inakaw mo ang anak ko. Sino ang arestuhin ng pulis? Ako o ikaw? Sino ang nagnakaw ng anak mo? Huwag mo akong sinisiraan. Sinisiraan. 7 taon na ang nakalipas. Paano mo inakaw ang anak? Gago ka. Wala kang kinalaman dyan. Huwag kang magbaliw-baliw. Umalis ka na. Hanapin. Opo, hanapin niyo ang mga bata para sa akin. Kayo lahat. Ito ang bahay ko. Paano kayo maghahalugog dito? Pigilan. Pigilan niyo siya. Fuchio, gago ka. Bitiwan niyo ako. Bitawan niyo ako. Hinahanap mo ba? Daba. Nag-iwan ka sa akin ng sulat. Ikaw lang. 5 sanggol ng sabay. Kakayanin mo ba yan? Eksakto. Kakayanin mo ba yan? Kakayanin ko ba yan? Ikaw ang mas nakakaalam, di ba? Kung gayon, kakayanin mo. Huwag mo silang saluhin. Ako na lang ang saluhin mo. Hindi ako nandito para makipag-usap. Dito ako naparito para hanapin ang anak ko.
Tara na, bumalik ka sa pamilyang Fu kasama ako. Huwag na huwag mong aalisin si Dabao. Hindi ako sang-ayon. Wala kang masasabi dito. Si Dabao hindi rin sang-ayon. Di ba, Dabao? Huwag kang mataranta, Mommy. Sige, Dabao. Fuchiyu, kung saktan mo si Dabao, hindi kita palalampasin. Talaga ba? Anak ko rin siya. Halika. Simula bukas, magtrabaho ka sa Fu Corp. Maging sekretarya ko. Ano? Kuya, inaagaw mo ang anak ko at gusto mo akong maging sekretarya. Nabaliw ka na ba? Natakot akong maburyo ka at ilalayo mo ang anak ko. Ikaw. Fuchiyu, maghintay ka lang. Bakit hindi ka masaya? Sinundan ko ang mga palatandaan na iniwan mo para sunduin ka. Tama, nag-iwan ako ng mga palatandaan. Labis akong nadismaya. Nagtiis ang nanay sa hirap sa pagpapalaki sa amin. Pero hindi kami inapi. Siya ang pinakamagaling na nanay. Pinalaki. Ikaw. Iyan, hindi mahalaga. Hindi mo dapat sinigawan si nanay. Paparusahan kita. Paparusahan. Tama. Hello. Ano? Yifu, ang kumpanya, ay inatake ng di kilalang virus. Sa loob ng 2 minuto, nalugi kami ng 60 milyon. Ano? Kalma lang. Hihinto ang virus sa 100 milyon. Pero, ano? Nawala na ang virus? Ikaw ang may gawa nito. Babala lang ito. Kung muli mong apiin si nanay, magbabayad ka ng 1 bilyon. Dahil ibinalik mo ako, simula ngayon, ako ang mangangasiwa sa'yo. Pangasiwaan ako, tama. Ito ang pangangasiwa mo. Para hindi mo naapihin si nanay. Babantayan kita sa opisina. Assistant Fang, gabayan mo kami. Opo, Batang Master. Tama ba ang nakikita ko? May kasama si Jifu na bata. Kamukhang kamukha niya ang bata. Anak niya kaya iyon? Bakit hindi natin tanungin si Weiwei? Nandito ba si Furui? Naabisuhan na ng Walodian. Dapat ay papunta na sila. Abisuhan sila muli. Huli ng 1 minuto, bawasan ng 1,000. Nauunawaan. Si Fu na kuripot. Paano niya nagawang bawasan ang pera ko? Ikaw, Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kotse? bulag ako. Ikaw ang bulag. Hindi mo alam na nauna ang diretsyo. Tama na. Lahat ng sinasabi mo, gusto mo lang akong lokohin. Kunin mo. Umalis ka. Hoy. Weiwei, bilis balik, malaking gulo. Baliw ka ba? Sino ang gusto ng marumi mong pera? Anong nangyari? Weiwei, nakita lang namin, dumating si Mr. Fu kasama ang isang bata. Isang bata. Oo, Weiwei, iyan ang anak mo kay Mr. Fu, di ba? Syempre. Sa nakalipas na 5 taon, si Pangulong Fu ay mayroon lamang Ate Weiwei, iisang babae. Hindi kay Ate Weiwei ang bata, kanino naman kaya ito? Tinago mo pala ito. At ang ganda pa ng iyong ayos. Hindi mo aakalain na nagkaanak ka. Tama na yan, tigil chismis. Hindi natin pwedeng pag-usapan to. Oo,
Oo, naiintindihan namin. Kumpidensyal yan. Ang bata. Mga pulang bulaklak sa iyong computer. Nangangahulugan ng malas sa pag-ibig. Saan mo nakuha ang kalokohang ito? Hindi ito kalokohan. Ito ako at ang pangalawang kapatid ko. Pangalawang kuya. Pangalawang kuya sa Marshall. Nakuha ko yan sa pangalawang kuya sa Marshall. Pasok. May anak pala. Ano yon? Shiyu. Ito ang sa Fangbo Jewel. Panukala para sa koleksyon ng bagong taon. Tingnan mo. Ang cute naman ng bata. Shiyu, sino siya? Anak ko. Shiyu, huwag kang magbiro. Hindi ka pa nga kasal. Sino ang ama ng anak mo? Malalaman mo rin mamaya. Magandang proyekto. Iporsige mo. Sige. Kaninong anak nga ba ito? Nanganak lang. Kailangan kong malaman. Kita mo, sabi ko magkakaproblema ka. Lumayo ka sa kanya. Kaibigan ko lang siya. Tinatawag mo siyang kaibigan. Pero iba ang tingin niya sa'yo. Tila natutunaw ang mga mata niya. Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga ay, sino ang pangalawa mong kapwa-disipulo? Yifu, nandito na si Matthew. Iligpit siya. CJ, tara na, tara na. Mahusay. Walang pagkahuli. Dahil nga, 1 minutong huli, bawasan ng 1,000. Anong posisyon ang in-interviewhan mo kahapon? Sekretarya ng Presidente. Naalala ko nag-aral ka sa kolehiyo. Disenyo ng alahas, di ba? Bakit? Binubuhay mo ba ang nakaraan? Ito, ang bagong plano para sa serye ng Spring ng Fangbo Jewelry. Si Ji Weiwei ang namumuno sa proyekto. Mag-report ka sa kanya. Ang Fangbo Jewelry ay isang nangungunang tatak na pangluho sa buong mundo. Sa aking mga kwalifikasyon, hindi ako kwalipikado sa proyektong ito. Ayoko nito. Ibinigay mo ito sa akin. Walang bawi. Bumili ka ng pamahit. At, tingnan mo kung ilan. Ang anak ni Furui. Magandang araw, nandito po ako para mag-report. Ikaw pala. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang coach? Ano ba yan? Ang cute naman yan. Ay siya pala ang bagong boss ko. Ate Weiwei, kilala mo siya. Siya yung kanina umaga, yung pobreng babae na nagtangkang lokohin ako. Ah, siya pala yun. Mukha siyang mahirap. Hindi tumatanggap ng pulubi ang design department namin. Umalis ka na dito. Huwag mong babuyin ang alahas namin. Tapos na ang tawanan. Ikaw. Fangbo Jewelry ang taas naman ng brand. Akala ko kung sinong magaling na design team. Kayo pala ay mga snob. Isang lugar na ganito. Kahit aso hindi tumatagal. Tigilan mo yan. Sinaktan mo si Ate Weiwei at iniisip mo, humingi ka ng tawad kay Ate Weiwei. O sasabihin ko kay Mr. Fu, ipapatalsik ka niya sa industriya. Anong relasyon mo kay Im para ipatalsik ako? Wala akong relasyon kay Mr. Fu. Pero si Ate Weiwei ay may malapit na relasyon. Si Ate Weiwei ay asawa ng CEO. Asawa ng si. Dahil lang sa sinabi mo. Nasaan ang patunay? Anong patunay pa ang kailangan mo? Ang anak ni Mr. Fu ay kay Ate Weiwei ipinanganak. Ang anak ko, kailan pa siya ipinanganak sa iyo? Bakit hindi mo rin sabihin, ang 5 anak ni Fu Chiu ay pawang sa iyo ipinanganak? Nabaliw ka na ba? Saan kumuha si Mr. Fu ng 5 anak? 5 agad. Parang baboy na nanganak. Kaya ano kung 5 agad? 5 nga ang nanganak ako. Napakialaman mo ba? Fu. Fu.
5 ang nanganak ka. 5 agad. Hindi. Mr. Fu, lumalabis na tong bagong empleyado. Sinubukan siyang turuan ni Weiwei. Sinaktan pa niya si Weiwei. Oo, ininsulto lang niya si Weiwei. Dapat niyo siyang tanggalin. Hayaan na. Medyo mainitan ulo ng bago. Maging mapagkaintindi na lang tayo. Huwag kang magsalita ng pagpapaubaya. Ikaw ang nagsimula nito. At nagdala pa ng mga asong ulol. Bakit nagpapanggap na mabait? Sinong tinatawag mong aso? Ano nang mali sa pagtawag sa iyong aso? Tama na. Umalis ka. Narinig mo yun. Ang cute mo naman. Sinabi ni Mr. Fu na umalis ka. Tapos pag di ako umalis? Fuchiu, bitawan mo ako. Hindi ako aalis. Sila ang nanunupil sa akin. Bakit mo sinabing umalis ako? Huminahon ka. Paano ako huminahon kung papayagan niyo akong magtrabaho para lang nila akong apihin? Lalaban ako hanggang kamatayan. Kumalma ka na. Ikaw, Ako? Gusto ko lang umalis sila. Mali ang pagkakaintindi mo. hindi mo ginawang malinaw. Iabot mo ang kamay mo. Para saan? Hindi ba masakit? Halika, lagyan kita ng gamot. Kaya, pumunta ka lang. Para tulungan ako sa gamot. Yun ang plano. Pero ngayon may iba pa. Iba pa? Ang sinabi mo lang, ano ang ibig sabihin ng 5 sanggol? Nagsasabi lang ako ng kung ano-ano. Sa totoong buhay, sino ang may 5 sanggol sabay-sabay? Hindi ba't katawa-tawa? Tunay nga. 5 sanggol ng sabay ay sobra. Pero, siguradong may higit ka pa sa isa. Kaya nagpadala ako sa bahay nyo. Ano? Dabao. Kumusta kayong dalawa? Okay lang kami. Talagang hinanap ni Dad ang lumang bahay namin. Buti na lang, pinayagan kami ni Dabao. Lumipat sa bagong bahay. Kayo dalawa, maghanap kayo dyan. Kayo dalawa, sumama kayo sa akin. Maghanap. Ginoong Few, sa bahay ni Miss Few. Walang ibang bata. Wala. Opo. Kita mo. Paranoid siya buong araw. Kung wala na, aalis na ako. Buti na lang wala ang mga bata. Pero saan sila nagpunta? Bakit hindi natin hayaan si Daddy? Hanapin tayo. Baliw. Siyempre, dahil si Dad, mahuhuli tayo at dadalhin pala. Ganyan tulad ni Dabao. Hindi na natin makikita si Mommy. Si Daddy at si Mom, kailan sila magkakabati? Ayoko na maglaro ng tagu-taguan. Tama, hindi na tayo pwedeng magtago. Kaya, kailangan nating tulungan si Daddy para sila ay magkabalikan. Estratehiya. Pero laging matigas ang ulo ni Dad. Ayaw aminin na gusto niya si Mommy. Paano ko siya mapapao? Maaari tayong dumaan sa paligid. Daan sa paligid. Nakita ko, tingnan mo. Ito ang target natin sa estratehiya, Lola ni Daddy. Mabuti kong apo sa tuhod. Gusto mo ba yung galing sa kamay ni Lola? Yung orange na lollipop? O yung grape na lollipop? Gusto mo pareho, di ba? CJ, Lola, Hayaan mo nga ako. Ikaw na babaeng walang hiya. Laging nakadikit sa apo ko. Inaangkin mong lola. Gusto mong may karga kang apo sa tuhod. Sabihin mo sa apo mong magkaanak. ikaw, 30 taon na ang apo mo. Hindi pa rin magkaanak. Kung ako sayo, mahihiya na akong lumabas. bakit ka ganyan ka-agresibo? Apo lang naman, di ba? Uuwi ako't papag-anakin ko ang apo ko. O 2 pa. Painggitin kita, matandang bumangjera. Mukhang tatanggapin tayo ni Lola. Sige, simula ngayon. Ang ating Lola, taga-supo ng problema. Simula na ang plano ng estratehiya.
Nandito na si Lola. Magtago, bilis. Ikaw yung mukhang bata online. Guro Box. Ako nga yan. Ikaw yung... Hindi single ang apo ko. Tama. Huwag maingat. Narinig ko. Pwede kang magrenta ng apo para sa bagong taon. Talaga? Naman. Anong klaseng apo ang gusto mo? Meron akong lalaki at babae. Matangkad at panda. Hindi ako mapili. Isang lalaki at isang babae. Meron na. Naman. Ang galing. Napakaganda. Itong mga nirentahang apo, magiging mailap ba sila? Huwag mag-alala, magbubuklod sila. Lola, Ang mga bata, ang cute. Ano ang pangalan mo? ako si Wolong. Wolong, ikaw. Ako si Feng Chu. Feng Chu at Wolong. Karunungan at katapatan. Ang gaganda ng mga pangalan. Kung nagustuhan mo, Mahal na mahal ko sila. Sobra. Ang cute ng aking mahal na... President Few. Ito ang sulat ng akusasyon. Tungkol sa hindi paghanap ng partner ngayong buwan. Sige, ilagay mo dyan. Mang Few. Palaging sinisisi ng matanda kung wala kang partner. Gusto lang niya ng apo sa tuhod. Pero nahanap na natin ang batang amo. Bakit hindi mo ibalita itong magandang balita? Sa matanda. Eddie, ipadala si Dabao sa lumang bahay. Hindi ako pupunta. Bukas ay maliit na bagong taon. Gusto kong ipagdiwang kasama si Mommy. Mang Few, ngayong maliit na bagong taon, ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya. Paano kung dalhin ang batang amo at si Miss Few pabalik sa lumang bahay? Sa ganoong paraan, ang matanda, tiyak na mas magiging masaya. Sang-ayon ako. Eddie, tawagin mo si Firui. Pupunta rin ako. Kakaalis ko lang, tinatawagan mo na ako uli. Para saan? Bukas, ikaw at si Dabao, sasama sa akin kay Lola. Kay Lola. Hindi mo iniisip pakasalan ako dahil buntis ako, no? Ano ang pinapangarap mo? Gusto ko lang. Magkita si Lola at si Dabao. Eddie, hindi ako pupunta. 1,000,000. Sino sa tingin mo ako? Mukha ba akong masyadong mababaw? 2,000,000. Kahit mas malaki pa ang pera, hindi ako pupunta. ₱5,000,000. Si Jake, boss. Tara na. Bukas. Nandito na tayo sa bahay. Pasok kayo. Ang laki ng bahay ni Lola. Nga. Halika na, maupo kayo. Mga mahal ko. Mga mahal ko. Pagod na siguro kayo sa biyahe. Halina dito, magdala kayo ng prutas sa mga bata. Lola. Naalala mo pa palang may lola ka? Lola. Babalik ako bukas. Babalik ka. Nako, makulit ka, bumalik ka na rin. Bibilihan ka ni Lola ng paborito mong mga ulam. Sa pagbabalik ko ngayon, may sorpresa ako para sa'yo. Sorpresa. Mainam, may sorpresa rin ako para sa iyo. Tandaan mong bumalik ka ng maaga bukas. 5,000,000. Kayo, mga swerte ni Lola. Babalik ang tatay mo bukas. Siguraduhin tatawagin mo siyang Sisiguraduhin ko po, Lola. Mabuti naman.
Fuchiyu, first time ko makilala ang lola mo. Ano ang ugali niya? Ayos lang naman. Magugustuhan kita. Bakit kailangan niya akong magustuhan? Hindi naman ito pagpapakilala sa magulang. Lola, Nanay, 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 mga bata, mali ang napuntahan. Hindi ako ang nanay ninyo. Si Chayu ba ito? Unang beses may kasamang babae. Sino itong babae? Mali ang napuntahan. Hindi siya ang nanay ninyo. Halika, Wolong, Fengchu. Bilisan, tawagin si Daddy. Wolong, Fengchu, Daddy. Lola. Itong dalawang bata ay, Malapit ka nang mag-30, wala ka pang anak. Malapit na ang Chinese New Year. Gusto ni Lola ng apo sa tuhod. Kaya umupa ako ng 2. upa, Ano nang mali doon? Tong 2 pasaway. Lola. Sino nagsabing wala akong anak? Dabao, halika rito. Sabihin mo, apo sa tuhod. Apo sa tuhod. Siya ang anak mo. Ipinanganak niya. Kaya ikaw pala ang asawa ng apo. Lola, ako lang naman ang nanay nila. Ang nanay ng bata ay asawa ng apo. Ang ganda naman ng dalagang ito. Fuchiyu, yung suplado na yon, bakit ang bait ng lola niya? 2, 3. Masigla talaga ang Chinese New Year na ito. Halikayo, mga bata. Halikayo sa loob kasama si Lola. Bibigyan kayo ni Lola ng merienda. Halikayo na, Lola. Ah, ganun pala. Itong 2 bata, kailangan nila ang palikuran. Hayaan ninyo akong dalhin sila sa city. Mga bata, kailangan nyo ba ng Sige na, mauna na kayo. Halikayo sa CC. Siya at itong 2 bata, mukhang magkakilala sila. Halikayo dito. Tumayo kayo ng tuwid. Sabihin niyo sa akin, ano ang nangyayari? Anong gagawin natin? Galit na galit si Mommy kay Daddy ngayon. Hindi niya pwedeng malaman ang plano nating diskarte. Si Kuya yon. Sinabi ni Kuya na gawin natin to. Sabi ni Kuya, masyado kang nagtatrabaho. Kaya sabi niya, magpaupa tayo para kumita ng panggastos. Mga anak ko, kaya kayong suportahan ni Mom. Hindi niyo pwedeng basta gawin to. Paano kung makakilala kayo ng trafikante? Anong mangyayari sa atin? Hindi yan mangyayari. Nakakakita lang tayo ng mga mapagkakatiwalaan. Opo, Mommy, nahanap na natin ang lugar ni Daddy, di ba? Anak, sa bahay ng pamilyang Fi, huwag ninyong sabihin ang koneksyon natin. Naintindihan niyo ba? Anong naintindihan? Sabi ko sa kanila na huwag akong tawaging Mommy. Ay, nga pala. Nasaan ang banyo mo? Kanina ko pa hinahanap, di ko makita. Ako na ang kukuha. Sumama ka sa akin. Mga mahal, oras na para kumain. Kayo 2, dahan-dahan lang. Huwag mang agaw. Ayos lang yan. Ilan lang na hipon ang nahulog. Gagawa pa ang kusina mamaya. CJ. Kain na. Lola Nin, gusto ko ng cola. Gusto ko rin. Ako rin. Walang cola para sa... Nalulugas na ang mga ngipin. Masama ang cola sa ngipin. Pero sabi ni Lola, pwedeng kumain at uminom ng kahit ano. Di ba, Lola? Okay lang uminom paminsan-minsan. Mayroon, halina. Kayong 3 Maghintay kayo.
Mga anak, kainin din ang gulay. Pero hindi rin kumain si Daddy. Sige na. Alam ko kung bakit sila pihikan. Galing sa inyo lahat yan. Kainin ang gulay. Kayo rin. Kainin ang gulay. Mga anak, ang balansing dieta ay nakakatulong sa paglaki. Nakuha. 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 Mahal kong nararamdaman ko na matapang ang asawa mo. Hindi mo siya gusto. Gusto siya? Paano naman hindi? Mga babae, kailangang maging malakas. Kung hindi, itong bata ay lalayawin ng mga matatanda, tulad ko. Kaya ibig mong sabihin, Hindi ba ako nag-aalala sa iyo? Napakababa ng itik at ang bibig mo ay at wala kang alam sa romansa. At ang itsura mo ay okay lang. Natatakot ako, baka paalisin mo ang asawa ng apo ko. Kaya, nag-enroll kita sa klase sa pagiging lalaki. Ang ekspresyon, mga lalaki, kailangang matuto ng 3 pagsunod, 4 na bertud. Kung hindi, sinong babae ang magkakagusto sa Saka, sige na, Lola. Pwede nating pag-usapan ang klase mamaya. May seryosong kailangan akong ano iyon? Sa tingin mo ba, itong 2 bata ay kamukha ni Furui? Alam mo, talagang magkamukha sila. Itong si Wolong, kamukha ni Ruli. Itong si Feng Shu ay kamukha. Alam mo, ang 2 bata ba ay tunay mong anak? Kami ang magulang nila. Daba. Bilang panganay na lalaki, paano mo ipinarenta ang mga nakababata mong kapatid? Delikado. Ako. Hayaan mo na, ako ang kuya, ako ang mananagot. Pasensya na, Mommy, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Ayos lang. Sapat nang alam mong nagkamali ka. Nga pala. Si Erbao, si Sanbao, saan mo sila ipinarenta? Sir Bao, si Sanbao, nasa bahay sila. Hindi ko sila ipinarenta. Mabuti naman. Maglaro na Furuyay. Lumabas ka muna sandali. Para saan? Lumabas ka lang. Pupunta na sina Daddy at Mommy sa kwarto para magkapribadong pag-uusap. Tamang-tama, puntahan natin si matandang Lola. Simulan na natin ang 2 hakbang ng plano. Furuyay. Ikaw at si Lola, kilala ninyo ng mabuti ang 2 bata. Hindi po. Unang beses ko silang nakilala. Kilala mo na sila. Bunga lang ng mabuti kong ugali. Talaga? Siyempre naman. Bakit nga sa hapagkainan? Pinag-uusapan mo sila? Hindi siya. Anong sila? Ate, ikaw, ang sabi ko, bakit sila pihikan? Nalaman kong galing pala sa iyo. Itong 2 bata hindi talaga sila sa'yo, ano? Ngayon, magkakasundo tayo sa isang gabi. Tama. Pero parang may kulang. Nga. Nakabukas ang mga ilaw. Kayo na lang dito. Patayin ko lang ang ilaw. Hindi nagsasalita. Nakokonsensya. Sino ang nakokonsensya? Yung 2 bata, malinaw na pinarentahan sila ng lola. Ano ang kinalaman ko dyan? Lumayo ka sa akin. Simula ngayon, itong mga walang kwenta. Huwag mo na akong isali. Kakaiba yan. Bakit ayaw bumukas ng pinto?
Bakit ka ganyan kalapit? Bakit hindi ko pwede? Bakit ang init ng mukha mo? Ako, Hindi ka nag-iisip ng mga bagay na hindi dapat. sino nang may mali siya? Bubuksan ko. Marunong kang magbukas ng susi. Mag-isang magpalaki, kaya kailangan ko ng dagdag kakayahan. Paano nasira itong pinto? Ipapaayos ko sa butler. Tara na, mga munting henyo ko, tara na. Food about. Bakit laging ako ang napagbibintangan? Mommy, hayaan mong magpaliwanag. Mamaya ka sa akin. Tara na. Dahil tapos na ang bagong taon, aalis na kami. Tigil. Iwanan ang bata. Ikaw. Kalimutan mo na. Nasa bahay na sina Erbao at Sanbao. Kailangan kong bumalik para bantayan sila. Sige na, aalis na ako. Mommy. Dabao. Maglaro ka na. Nakuha ko ang buhok ng mga bata. Nakuha mo ba ang buhok ni Dabao? Gagawin ko na ang i-test. Paano ka makakasiguro? Itong dalawang munting sila ba ang biological na anak ninyo ni Kiramdam. CJ? Kung mga henyo sila, LV apo ko pa rin sila sa tuhod. May 3 akong apo sa tuhod. Mag-aayos na ako. Erbao, Sanbao. Mama. Mama. Mama, anong problema? Malungkot ka ba? Hindi ako malungkot. Medyo nag-aalala lang ako. Nag-aalala. Erbao, Sanbao, huwag muna kayong lumabas. At huwag tawaging daddy ang hindi kilala. Huwag kayong ipaupa. Kung hindi, kayong dalawa ay magiging tulad ni Daba. Hindi na kayo makakabalik. Kainis si Fuchiyu. Talagang poprotektahan ko ang natitira kong 2 anak. Ay nga pala, kailangan kong ipaalala kina si Bao at Uba na itago ang kanilang pagkatao. Kapag natapos ang pag-upa, iuwi ko sila. Maglaro na Ano ang gagawin natin? Ang relasyon ni na daddy at mom mukhang hindi umuusad. Mas lumalala pa nga. Paano natin paupahan ang mga ito? Kasing tagal nyo, hindi na babalik hanggang bagong taon. Pagkatapos siyang kunin ni CEO, hindi ba niya siya sinibak? Bakit nandyan pa siya sa kumpanya? Mayroon talagang makakapalang mukha. Nasermonan na siya ni CEO Fu, at nandyan pa rin siya. Oo nga, wala siyang pakialam sa sarili. Anong binubuga ni Furui? Tunay na panlaban sa aso. Para sa kapanatagan ng mga matatanda, ligtas para sa mga bata. Pinapasaya ako ng pakikitungo sa mga sponsor, bayaran nyo na ako. Nabaliw ka na ba? Ginagamit yan sa opisina. Ayokong gamitin to. Dahil kayo, araw-araw. Kayo'y kumakagat na parang asong gala. Takot akong mahawaan ng rabies. And a few, hinahanap ka ni Aye. Papunta na. Tingnan mo. Wei, sinusuway niya ako. Tama na. Kung baliw siya, pati ikaw. Madali lang siyang paalisin. Hanapin natin si Chiyu. Wei. Furui. Bakit malapit si Furui sa anak?
Tama. At, kamusta sina Furuyi at anak? Kamukha talaga sila. Wei. Anak mo ba talaga ang batang iyon? Posible kayang si Furuyi, tunay na ina ng batang iyon? Hindi. Imposible. Ang asawa ni Fuchiyu. Ako. Wei, bakit hindi ka nagsasalita? Mahirap lang talagang paniwalaan. Anak ko siya. Kaso lang ngayon, maaaring gusto niya si Furuyi bilang ina niya. Paano nagiging malupit si Furuyi? Para akitin si CEO, gagamit siya ng bata. Lalong kinaiinisan ko ang mga agaw. Maghintay ka lang, Wei. Pupunta tayo para magbigay ng leksyon. Sige. Hayaan mo na. Pagpaparusa sa kanya sa kumpanya, madadami ka rin. Kung gayon, hindi natin siya didisiplinahin dito. Wei. May naisip ako. Furuyi, may tinatago ka bang sa akin? Fuchiyu, anong nangyayari sa iyo? Si Fu. Urgenteng dokumento mula kay Madam. Si Madam? Fuchiyu, anong mga dokumento ang ipinadala ni Madam? Ito ay mula kay Dabao at sa dalawang bata. Pagkilala sa Gane. Fuchiyu, nasisiraan ka na ba ng ulo? Ibibigay na lang ba kay Dabao at sa kanila? Mag-paternity test. Ibigay mo ang file. Ikaw, talagang hindi sila ang mga anak ko. Hindi ba halata agad? Bigyan mo ako. Dabao, halika. Bigyan mo ako. Bad Daddy, bitawan mo ang mommy ko. Assistant Fang, alisin si Dabao. Tara na, batang amo. Bitawan mo ang Bad Daddy ko. Huwag mong apihin ang mommy ko. Dabao. May sala ka. Hindi. Ayaw mo bang agawin ito? Tingnan natin ng magkasama. Tapos na. Sa huli, nagsisinungaling ka sa akin. Furuyi, ilang anak ang mayroon ka? 3. Talaga, 3 lang. Pero sabi mo, 5 sabay-sabay. Nagbibiro lang ako noon. Nagpapakabaliw lang ako. Manumpa ako kung di ka maniniwala. Wala lang, Yamig Few. Aalis na ako. Imbestigahan, sino ang nagdala sa dalawang henyo? Alamin ang relasyon nila. Nakakamatay sa takot. Fuchiyu, salbahe ka. Ang tuso mo. Nagpa-paternity test pa siya. Sige. Pinapanta ako ni Sister Wei. Opo. Furuyi. Pinabigay ito ni Mr. Fu kay MS. Pinadala niya ako dito. Hayaan mo na. Mahirap siyang lokohin. Mas mabuti di ko natanungin. Sige, nakuha ko. Kilalang mailap si MS. Pagbalik niya, tingnan kung kaya pa niyang akitin si Mr. Fu. Kumusta, Director Zeng? Director Zeng ka ba? Oo. Director Zeng. Siya si Director Fu. Ang dokumento na dala ko para sa iyo. Wei. Sa pagkakataong ito, talagang may dinalang maganda. Ano ang gusto mo? Ano? Kailangan pa ba nating makita? Binalaan na kita. Huwag kang gagawa.
Mahal, huwag ka nang lumaban. Si kuya ay magiging malumanay. Masamang tatay, bakit mo kami binigyan ng test ng pagkaama? Sinira mo ang mga plano natin. Anong mga plano? Hindi mo karapat-dapat malaman. CJ, magtatanong ako ng isa pang. May iba ka pa bang kapatid? Hindi mo karapat-dapat malaman yan. Malalaman ko ito ng mag-isa. Ikaw, ako, masamang tatay, mabahong tatay. Tinanggal ka bilang tatay ko. Tatawagan ko si Mommy ngayon din, para sabihin lumayo siya. Bakit hindi sumasagot si Mommy? Masamang tatay, nagtago ka na naman ba ni Mommy? Fu, may nagbalita ng maling utos mo na pumunta si Miss Fu sa Rich Merchant Hotel para makipagkita kay Emma Zeng. Ano? Fuchiyo, bakit ka natagalan? Takot na takot ako. Nasaktan ka ba nila? Sinabi mong takot na takot ka kanina. Natakot ako para sa kanila. Bakit ganyan ka tumingin? Nasaktan ka ba? Siyempre, hindi. Hindi. Ako, nasaktan ako. Saan? Nasaktan ako sa damdamin. Bakit ka nakipagsabuatan kay Jiwei para ipa-deliver mo ang file sa bastard? Hindi kita inutusan mag-deliver ng files. Kaya pala balak akong pagbintangan ni Jiwei. CJ, itong babaeng ito, hindi lang ako nabangga ng kotse. Ininsulto sa trabaho, kaya ko pa yun. Ngayon, gumagamit pa siya na maruruming pamamaraan para pagbintangan ako. Pupunta ako sa kumpanya para harapin siya. Jiwiwi, malamang hindi niya gagawin yon. May hindi ba pagkakaintindihan? Magaling. Parang eksena sa teleserye, di ba? Susunod, dapat mong sabihin, si Jiwiwi ay puro at mabait. Ako ang magbibintang sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala akong pakialam sa ibig mo. Hindi mo ako pinaniniwalaan, no? Sige, patutunayan kong mali ka ngayon. Tawagin mo si Jiwiwi. Ngayon din. Sabihin mo sa kanya, nahulog ako dyan. Alam mo na ang susunod na sasabihin. Nakuha ko. Hello, Wei. Nagtagumpay ang plano. Mahusay. Ngayon, tingnan natin si Furui. Paano niya aakit si Fuchiyo ngayon? Nga pala, nakuha mo ba mga litrato niyang hubad? Oo, nakuha ko. Pero para saan mo kailangan ng mga yon? Siyempre, sa product launch. Habang ang mga reporter, ikalat ang mga litratong ito. Kapag siya ay lubos na napahiya, tuluyang tatalikuran siya ni Fuchiyo. Kita mo, ginawa niya. Kaya paano mo siya gustong pakitunguhan? Hayaan mong tulungan kita. Hindi ko kailangang gumanti mag-isa. Dahil gusto niyang saktan ako. Hinihintay ko ang susunod niyang hakbak. Tingnan natin. Sino ang tuluyang mapapahiya sa huli? Jiwiwi, bakit mo ako sasaktan? Furui, anong pinagsasabi mo? Inamin ni Presidente Zeng. Huwag ka nang magpanggap. Sige. Sabi mo sinaktan kita. Paano kita sinaktan? Matapang ka bang sabihin para marinig ng lahat? Sabihin mo. Sige na, sabihin mo. Para marinig ng lahat. Ikaw, kayong lahat kayo ay magbabayad.
Tumawa na kayo. Hindi na kayo tatawa. Furuyi. Anong lakas ng loob mong humarap? Kabalbalan. Sino pa ang bibisita sa libingan ninyo? Ikaw. Tingnan ninyo, lahat. Pinaglaruan kayo. Anong lakas ng loob mong maging mayaba? Balewalain mo siya. Kapag nagsimula na ang komperensya, ilalabas ko ang mga litratong ito. Hindi na siya magiging mayabang. Maligayang pagdating sa ng Foo's Pangbo Jewelry. Paglulunsad ng bagong produkto sa Tagsibol. Susunod, inaanyayahan natin ang ating product director upang magpaliwanag. Furuyi, naghihintay ang iyong impyerno. Kamusta kayong lahat? Ako ang direktor ng Pangbo Jewelry. Susunod, masiyahan kayo sa aming presentasyon ng produkto. Wei, tapos na. Nakuha mo ba ang mga hubad niyang litrato? Oo, nakuha ko. Para saan mo nais ang mga yon? Siyempre, sa paglulunsad. Habang naroon ang mga mamamahayag, ikalalat ko ang mga litratong ito. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa kanyang pangalan. Iiwanan siya ni Fu Chiyu. Itigil ang pag-feel. Itigil ang pag-feel. Furuyi, pinagbintangan mo ako. Ano ang ipinagbintangan ko sa iyo? Sa napakahalagang okasyon, pinalitan mo ang impormasyon ng pekeng, gawa-gawang bit. Hindi ba iyon ang pagbintang sa akin? Siniraan kita? Sige, kung gayon. Mayroon akong original na audio. Gusto mo bang patugtugin ko para makita ng lahat? Hindi. Huwag mo siyang pagpatugtugin ng audio. Furuyi, huwag kang lumampas. Kahit gusto mo ang trabaho ko, maging direktor. Hindi mo ako pwedeng pagbinintangan ng ganito. Tama ka, Furuyi. Paano mo nagawa ito kay Weiwei? Inalagaan ka ni Ate Weiwei. Ang pag-aalaga mo sa empleyado ay ang pagdala sa kanila sa kama ng kliyente. Mukhang madalas ka. Sumasama rin sa kama ng kliyente. Kanina pa naka-record ang camera ko. Anong nangyayari dito? Away-away lang ba ito sa opisina o nagbibintangan ng mga kasamahan? Malinaw na iyong iilang tao ang nagbintang sa taong ito. At lumaban naman itong tao. Malalaking kumpanya, laging komplikado. Mas kapana-panabik kaysa pekeng drama. Hindi mo yan pwedeng sabihin. Hindi ang kumpanya kundi ang kagubatang ito ay umaakit ng masasamang hamak na tao. Basura ka lang. Furuyi, ikaw ang kabit. Dahil alam mong asawa ni Mr. Fu si Weiwei. Hindi mo pa rin nilandi si Mr. Fu. Karapat dapat kang mapatay. Sinabi mong asawa ni Amy Fu si Weiwei ulit. Ji Weiwei, kaya niyang sabihin yan. Handa ka bang umamin? May dapat bang itago? Ang ating Weiwei, nagkaanak pa siya kay Mr. Fu. May anak si Mr. Fu? Tama. Kahit ang anak ni Weiwei, mahal ni Mr. Fu, dinadala siya sa opisina araw-araw. Kaya siya tina-target. Nang ganito, malandi. Gusto niyang gamitin para umasenso sa kanya. Diyos ko, sobrang nakakagulat naman. Ji Weiwei, sigurado ka bang asawa ka ni Andy Fu? At ang anak ni Andy Fu ay sa iyo ipinanganak? Anong gagawin ko? Kung aaminin ko, maling akala ni Chiyu sa akin. Pero kung hindi ko aaminin, malalaman nilang nagsinungaling ako. Bilisan mo at sabihin. Huwag mong hayaang ang mga alipores mabigo. Weiwei, bilisan mong umamin. Sampailan natin itong mga agaw. Ako. Tama, ako ang asawa ni Chi. Ang anak niya ay sa akin din ipinanganak. Ang mommy ko ay hindi. Ikaw na masamang babae. Hindi siya masamang babae. Dabaw. Bakit siya nandito? Hindi pwede. Kung nanay niya si Furuyi, hindi natin maaring ipaalam sa mga report. Nagsisinungaling ako. Anak, bakit ka nandito? Hindi ito lugar para sa bata. Maging mabuti, puntahan mo ang tatay mo. Huwag mo akong hawakan. Huwag na nanay, masamang babae. Tinulak ako ng nanay. Ang batang ito ay anak ni Mr. Fu. Sabi niya, hindi kay Weiwei ang nanay niya. Kaya siguradong nagsisinungaling sila. Hindi. Ako ang ina ng bata. Opo, young master.
Ang babaeng ito ay sinusubukan lang na pasayahin ka. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Anak, halika rito. Huwag kang magalit kay nanay. Hindi ba nasabi na ni Dabao na ako ang nanay niya? At nakikipagtalo ka pa rin ngayon? Hindi ako nakikipagtalo. Kung gusto mong umunlad, hindi mo dapat gamitin ang bata. Tama. Ito ang anak ni Ate Weiwei. Hindi mo maloloko ang lahat. Lumalaban ka pa rin, ha? Kung gayon, kailangan kong hayaan si Fuchi magbigay sa iyo ng leksyon. Ano ngayon kung dumating si Mr. Fu? Kung dumating si Mr. kakampihan niya si Ate Weiwei. Tama. Talaga? Ginoong Fu, tingnan mo. Ang anak mo kasama si Wei, inaagaw ni Furuyi. Umalis ka. Nakikita mo, Furuyi? Sabi ni Ginoong Fu, umalis ka. Sabi niya, ikaw ang umalis. Magpa-check ng utak kong sira. Fuchiyu, halika dito. Fuchiyu, sabihin mo sa kanila kung sino talaga ang mommy ni Bao Bao. Ikaw. Ginoong Fu, paano mo nagawa saktan si Weiwei? Kung si Furuyi ay siya, ano na si Weiwei? Isang kidnapper. Shiyu. Pagkatapos ng lahat ng taon nating magkasama, paano mo nagawa? Mapahiya ako ng ganito ngayon. Nagpanggap kang asawa ko. Sinaktan ng ina ng anak ko. At kakausapin mo ako tungkol sa damdamin. Paano mo gusto pakitunguhan siya? Siguradong mayaman si Ji Weiwei, di ba? Okay naman siya. Tapos tanggalin siya sa kumpanya at bigyan mo ako ng 200 milyon. 200 milyon, bakit hindi na lang magnakaw? At itong dalawa, walang kwentang tagasunod di. Umalis na kayo. Furuyi, huwag mo akong pilitin. Paalisin silang lahat. Ay blacklist sila sa buong industriya. Dalhin sila palayo. Ginoong Fu, nagkamali ako. Maawa ka sa amin. Nagkamali ako. Shiyu, hindi mo magagawa ito sa akin. Ginoong Fu, patawarin mo ako. Tara na. Ginoong Fu, sandali, gusto naming ma-interview ka. Opo. Ginoong Fu, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang relasyon mo kay MS Fu ngayon? Hindi kami magkamag-anak. Mga kasama sa press, pakitago po ang nangyari. Paglulunsad ng bagong produkto, gagawin natin ito muli. At imbitahan kayong lahat noon. Kaya, Assistant Fang, Nina Ji Fu at Binibini Fu, ang relasyon, lihim ba iyon? Hindi. Dabao, aalis na tayo. Mommy, maaari kitang bilhan ng maraming laruan. Ang galing ni Mommy. Ikaw at si Binibini Fu, ano ang relasyon ninyo? Hindi kami magkamag-anak. Tara na. Mommy, uwi na ako para mag-aral. Sige, umalis ka na. 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon. Ganyan ka ba kasaya? Nalagpasan ang nakakainis na iyon. Siyempre, masaya ako. Paano naman tayo? Bakit mo sinabi sa mga reporter na wala tayong relasyon? Ano pa ang masasabi? Mga patakaran sa pagitan ng amo at tauhan. Pero kung sasabihin mo ng ganyan, gagawin itong si Dabao na sangkot sa iskandalo ng anak sa labas. Kaya, hindi mo naman ako pinakasalan. Huwag mong kalimutan. Ano ang sinabi mo 7 taon na ang nakalipas? Ang kasal ay hindi laro. Kahit na magpakasal pa ako, ang makakasama ko ay hindi ikaw. Mula noong sekundarya. Bilang isang babae, walang hiya akong hinabol ka ng 7 taon. Tinanong naman kita, kung pwede kitang habulin. Tahimik mong tinanggap ang damdamin ko. Nagbigay ka ng pag-asa sa akin. At noong pinakakailangan kita, pinawalan mo ako ng pag-asa. Fuchiyu, itinuring mong laro ang damdamin ko. Ano ang karapatan mong tanungin ako? Noong mga panahong iyon, President Fu, kung iyon lang, babalik na ako sa hindi ko itinuring na laro ang damdamin mo. Hindi kita kayang pakasalan dahil ito sa pamilyang Fu sa pag-aayos ng kasal. Para masiguro ang pondo, mag-public sa ibang bansa. Lahat ito ay patibong. Kung papayag ako, madadamay ang pamilyang Fu.
ang naglagay ng pati. Naharap ko na sila. Hindi mo kailangang mag-asawa. Pero, nang nais kong sabihin sa'yo, umalis ka lang. Bata ka pa noon, at mainitin ang ulo, na wala ka ng 7 taon. Hindi mo ako masisisi. Sa ginawa mo, mukha kang papatay sa akin. Paano ako lalakas ng loob? Hindi mo napansin na hindi kita hinabol. Kaya, nawala ako kasama ang sanggol. Wag na, tapos na iyon, walang saysay pag-isipan. Walang saysay pag-isipan. Mayroon tayong 3 anak, pero sinasabi mo sa iba na wala tayong koneksyon. Hindi ako nagkamali. Magulang lang tayo ng anak. Talagang wala tayong ugnayan. Walang ugnayan. Fuchiyu, ang kilos mong ganyan, mukha kang isang napakasungit na asawang iniwan. Gusto mong kumpirmahin. Iniis mo bang pakasalan ako? Hindi ako nagpakasal dahil lang sa titulo. Hindi yun ang dahilan ng pagpapakasal ko, kundi dahil... Naiintindihan ko. Gusto mo lang pakasalan ang iba. Ayos lang. Ayoko rin pakasalan ka. Ayaw mo akong pakasalan. Eksakto. Magpahinga ka na, matanda. Pupunta na ako sa trabaho. Nagkaroon ka ng 3 anak ko. Sino pa ang magpapakasal sa'yo? Pasok. Nagsisisi ka na? May problema. Sino naman ang nagpagalit kay Yifu? Matatanggal na ba ako dahil sa kaliwang pa akong unang yapa na Yifu? Yifu. Nagtanong ang mga reporter. Kung pwede nilang iulat ang relasyon ni Binibining Fu. Iulat. Siyempre, sa lahat ng plataforma, ipamalita sa lahat, siya ang ina ng anak ko. Nakuha ko. Opo, Binibining Fu, ang ina ng binatilyo naming amo. Huwag lang iulat, ikalat niyo sa lahat ng dako. Ipamalita sa buong mundo. Binibining Fu, ang ina ng anak ni Yifu. Tay. Bigyan mo ako ng 200,000 yuan, nakakita ng sapatos. Parang ka lang sapatos. Gusto mo pa rin ng 200,000? Mabuti pang ipagbili na lang si tatay. Tingnan mo nga naman. At ang kapatid mo, yung pasaway. Umalis siya 7 taon na ang nakalipas. Bumalik at dumepende kay CEO Fu. Hindi nag-aambag sa pamilya. Si Furui, dumepende kay CEO Fu. Talaga silang nagkasama, tay. Ito, para sa kanya ito. Para magkaroon ng puwang sa angkan natin. Ito. Ano ba yan? Matagal na pala yung mahal natin, hindi pa nga umuuwi para dumalaw. Mukha ba siyang tutulong sa pamilya? Hindi pwede yan. Kapatid ko siya. Kung hindi siya susuporta sa akin, sino pa? Hahanapin ko siya, tay. Nasaan na nga ulit si Furui? Ang mahal mo naman. Sabi sa balita, nagtatrabaho siya kay CEO Fu. Saan pa ba siya magtatrabaho? Sige, sige. Tampalasan. 2 mahal natin. Miss Fu, komprehensibong pagtatasa ng kakayahan. Ikaw ang kasalukuyang pinakaangkop na kandidato para sa direktor ng Fangbo Jewelry. Simula ngayon, ikaw ay magtatrabaho sa opisina na ito. Talaga? Siyempre tutu. Mga file ng proyekto na ito, pakisuri at pirmahan. Gayunpaman, mayroon pang isang bagay. May sariling intensyon si A-Fu. Miss Fu, sa totoo lang, si A-Fu, talagang nagmamalasakit siya sa'yo. Talaga siyang nagmamalasakit sa'yo. Matigas lang talaga siya, talaga. Sige, gets ko na. Umalis ka na. Kailangan kong magtrabaho. Sige po. Kung gayon, hahayaan kitang magtrabaho, Miss Fu. Sir, baka hindi kayo pwedeng pumasok. Hinahanap ko ang kapatid ko. Sir, baka hindi talaga pwede. Hinahanap ko ang kapatid ko. Baka hindi kayo pwedeng pumasok. Bitawan mo ko. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Furui, utusan mong pakawalan nila ako. Bitawan niyo siya. Ano ang gusto mo?
Wala naman masyado. Kamakailan lang. Narinig ko, napasayo si Mr. Fu. Naparito para humiram ng pampagastos. Hindi ko kailangan ng marami. 2 milyon, sapat na. Gaya ng inaasahan sa babae ni Mr. Fu. Babaeng nagkaanak sa kanya. Ang maliit na halagang ito ay para sa'yo. Si Fuchio ang nagbibigay sa akin. Bakit ko ibibigay sa... Kapatid mo ako. Pera mo. Kanino ko pa ibibigay? Kaya gusto mo ng pera? Sige, lumapit ka. Ibibigay ko sa'yo. Pumunta ka sa tatay mo. Lakas mong suntukin ako. Sinasaktan kita. Furuyi, lalabanan kita. Alisin niyo siya. At isabit siya sa may pinto. Fuyaozo at mga aso, bawal pumasok. Erbao, sabi mo may halimaw na nambubuli kay mommy. Nasaan ang halimaw na yon? Tingnan mo. Nandoon ang halimaw. Umalis ka rito. Furuyi, may gana ka pang saktan ako? Sinasabi ko sa'yo, ito ang tinatawag mo. Walang awa. Sasabihin ko kay dad, tapos ka na. Umalis ka rito ngayon. Huwag kang gumawa ng gulo. Ikaw na bantay, may gana kang kausapin ako, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Saan nanggaling ang mga batang ito? Pinatakot mo ako. Nambubuli ka ba kay mommy? Anong ibig mong sabihin na ang bubuli ng mami? Sino ang mami mo? Alam mo kung sino. Walang pagsisisi. Umalis. Umalis. Sige, mga bata lang pala. Huwag gagalaw. Bakit hindi ako makagalaw? Bugbugin mo siya. Tulong. Tulong. Nasaan sila? Sobrang sakit. Tulong. Batang Ginoo. Sa tabi ng Batang Ginoo, sino ang dalawang batang iyon? Kung babastusin mo ulit si mom, babalian ka rin namin. Tama. Kayo talaga. Sino ba talaga ang mami ninyo? Ang mommy namin ay si Furui, syempre. Huwag mong sabihin. Si Furui, yung dalawa pang anak na tinago niya. Nakatulong kami kay mommy na paalisin ang pinrotektahan namin si mommy. Pero hindi tayo pwedeng magbaba ng bantay. Marami pang kalaban si mommy. Fudabaw. Naku, si daddy. Takbo. Pigilan sila. Nandito na si tatay. Humanap tayo ng paraang makatakas. Huwag kang mataranta, kuya. Panoorin mo kami. Ipikit mo ang mga mata mo, kakayahang pagbubulat. CJ. Ano yon? Hala, mabilis tumakbo. Fudabaw. Sino ang dalawang batang iyon? Sisi. Hindi, huwag sabihin si Bao. Sina Wolong at Fenchu. Sina Wolong at Fenchu. Mahigit 16 na kilometro ang layo ng lumang bahay. Paano sila nakarating dito? Mga, ano? Sino sila? Sina Wolong at Fenchu. Masamang tatay, pasaway na tatay. Hindi mo na ako mahal. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Hindi kasing galing ng pag-arte ng nanay mo. Kailangan pang magsanay. Tigil ang pagdadahilan. Nagsisinungaling ka ba? Nasa bahay ba sina Wolong at Fenchu? Tatawag ako, tatanungin ko ang lola mo. Naku, wala kaming oras na makipag-ugnayan kina si Bao at Wu Bao. Ano ang gagawin natin? Wolong. Fenchu, nasaan ka? Huwag mo akong takutin, lola. Kayo, dali, tingnan ninyo doon. Oo. Huwag ninyo akong takutin, kayo. Bakit tumawag si Chai? Alam ba niya ang tungkol dito? Chayu, anong meron? Wala. Gusto ko lang sanang magtanong. Nasa bahay ba sina Wolong at Fenchu? Hindi kami nasa bahay. Lumabas kami para maglaro.
Dinala mo ba sila sa kumpanya? Chayu. Paano mo nalaman? Dinala ko sila sa kumpanya. Kita mo, sabi ko sa'yo, sina Wolong at Feng Chu sila. Kakakita ko lang sa kanila. Nakita mo sila. Mabuti iyan. Halos mamatay ako sa takot. Mabutit hindi nawala ang mga bata. Tapos na. Huwag kayong mag-alala, mga bata. Ang lola na ito, nahilo lang sa gulat. Hindi siya nasaktan. Ngunit ang bagay na ito ay hindi ninyo kaya. Kailangan ninyo sina mama at papa. Okay, Kaya namin. Salamat, Dr. Tio. mabubuting bata. Sanbao, tatawagan ko si Mommy ngayon. Tawagin ang pamilya ni Lola. Tumawag. Ang mabubuting apo na triplets. Bro, ito ba ang tatawagan? Subukan natin tumawag. Hello. Hello, Tio. Naitulak po namin ang lola ninyo. Pumunta po kayo agad sa Central Hospital. Sige, paparating na ako. Walang sumasagot sa phone ni Mommy. Baka busy lang siya. Ano ang gagawin natin? Huwag magpanik. Nag-message ako kay Mommy at Dabao. Siguradong makikita nila ito. Sanbao, tingnan mo ulit si Lola. Okay lang ba talaga siya? Malakas naman si Lola. Pero, pakiramdam ko, pamilyar itong si Lola. Na, pamilyar siya. Ano, kayong dalawa? Dinala niyo ba ako sa ospital? Opo, Lola. Lola, patawad po. Nagkabungguan lang po tayo. Lola, patawad. Okay lang. Masyado po akong nagmadali sa Lola, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Masama po ba ang pakiramdam ninyo? Hindi. Mabuti naman po ako. Lola, tuyo po ang mga labi ninyo. Kumuha tayo ng tubig para sa... Opo, kukuha kami ng tubig. Hindi na po, salamat. Ang babait ninyong mga bata. Lola. Lola, kumusta po kayo? Ano po ang sabi ng doktor? Ayos lang ako. Nabangga lang ang dalawang bata. Wala lang yon. Hindi ko sila sinisisi. Tumatanda na ako. Hindi ako nakakilos. Hindi ako nakaiwas. Ay, nasaan ang dalawang bata? Nagpunta silang kumuha ng tubig. Babalik sila agad. Pangalawang kuya, habang mas iniisip ko. Pamilyar po ang itsura ni Lola. Nakilala na ba natin siya dati? Hindi ko rin maalala. Pero ang mukha niya, mukhang kamag-anak. Kapamilya. Anong kapamilya? Sa panig ni Daddy o ni Mommy? Parang sa panig ni Daddy. Daddy. Mama. 4, 5. Mama, nami-miss ka namin. 4, 5. Bakit kayo nandito? Nalaman ni Kuya Pangalawa, nandito ang mga masasamang tao para apihin si Mama. Kunin natin si Lola para suportahan si Mama. Ako, ang mama nyo ay kayang-kaya. Kailangan pa ba ng iba para sumuporta? Pero kahit gaano kahusay, kapag inaapi ka, nalulungkot at nasasaktan ka pa rin. Ayaw namin sa'yo ng ganito. Kayo ang mga baby ni Mama. Naku, Mama, pangalawa at pangatlo na nakip ng matanda. Ano? Nasa City Hospital sila ngayon. Puntahan natin sila ngayon. Mama, gusto rin naming sumama. Tara na. Kayong dalawa, sinaktan nyo si Lola. Nasaan ang mga magulang nyo? Busy si Mama, hindi siya makakaalis. Paano ang daddy nyo? Bakit sila nakatingin sa akin? Bakit sila nakatingin sa akin?
Namatay ba tatay nila? Okay lang kung di dumating si mommy. May pera tayo, kaya natin to. Magkano ang gusto mong bayaran namin? Ito. Hindi na kailangang magbayad. Malapit na akong umalis. Halina kayo, aking mga baby. Halina, tignan ko kayo. Halika. Paano kung tatawagin ka naming great-grandma? Mas magiging malapit tayo. CJ, tatawagin ko kayong great-grandsons at great-granddaughters. Halos kasing edad natin si Daddy. Chayu, hindi mo iniisip na itong mga bata. Medyo kamukha mo. Lola, nakakakita ka ng isang bata at iniisip mong kamukha ko. Daddy. Itong mga bata, talaga, tulad ni Wolong, Fenchu, malaki ang pagkakahawig nila. Nasaan sila? Naku, nandito si nanay. Hayaan mo akong tingnan ng pasyente. CJ, Pasensya na. Anong gagawin natin? Mommy, malapit na sila. Tapos, malalaman ni Dad na mga anak din tayo niya. bilisan mo, sabihan si mommy na huwag siyang pumunta. Mga anak, ano ang mga pangalan nyo? Ako si San. Sanbao. May kuya ka ba? Dabao. Hindi. Mali ang narinig mo. Siya si Shanbao. Ako si Haibao. Hindi ako si Sanbao. Wala akong kuya. Huwag kang basta magsabi. Nagkamali iyon. Sa pagkakataong ito, walang problema. Tama, ito na nga. Lola, Mga apo ko. Lola. Nandito si Ruli. Lola, itong dalawang bata. Nasagi nila ako, hindi sinasadya. At dinala ako dito. Mabubuting bata, sila ang nagdala sa akin dito. Ah, yan pala ang nangyari. Lola, narinig ko nasagi ka. Dala ko si Dabao at ang mga bata. Magpahinga ka muna kasama si Dabao. Kakausapin ko itong dalawang bata. Hindi malaking bagay. Huwag istorbohin ang mga bata. CJ. Ano na nangyayari dito? mommy, tara na. Daddy at ang doktor ay nagbayad. Babalik na sila agad. Ano? Tama. Kanina lang, sinubukan ni Dad ang relasyon namin kay Dabao. Huwag kayong aalis. Lola, nandito na ang mga tagapangalaga ng mga bata. Pupunta ako para magtanong tungkol dyan. Hindi na kailangan. Ayos lang. Hindi. Kailangan nating sundin ang proseso. Si Dabao ay henyo. Tara na. Paalam, Lola. Paalam. Itong dalawa ay... Kaya ano kung 5? Nagkaroon ako ng 5 sa isang bagsakan. Pakialam mo ba? 5 sa isang panganganak. Talaga bang nagkaanak ka nitong dalawa? Hindi. Dinala ko ang mga bata kay Lola. Nagkataon, dumating ang mga pamilya nila, kaya kinausap ko sila. Paano mo naisip yan? Talaga. Kung di ka maniwala, tanong mo kay Lola. Dahil nandito ka, bantayan mo si Dabao at sila. Aalis na ako. Erbao, Sanbao, magmadali kayong magtago. Huwag na kayong pahuli sa tatay. Sige na, magpakabait ka. Anong problema? Mama, kailangan ba ganito tayo? Palaging nagtatago. Chayu. Ikaw at si Ruli, hindi na kayo bata. Lumipas ang taon-taon. Laki na ng mga bata. Bakit hindi pa kayo kasal? Ayaw niyang pakasalan ako.
Bakit ayaw kanyang pakasalan? Hindi ko alam. Alam ko na. Ang tigas talaga ni Daddy. Nag-aalala siya kay Mo at sa pang-aapi sa labas. Kaya niya pinapagtrabaho si Mommy sa FUS. Pero ayaw sabihin ni Daddy. Sobrang tigas talaga ni Daddy. Mukhang seryoso rin si Daddy. Kitang-kita na masaya siya kay Mom, pero hindi siya umingiti. At lagi sa harap ni Mom, parang kinamumuhian niya. Sa internet, ang Astig na kuya. kunwaring matikas na bro. At saka, Narinig ko dati. Nagreklamo si Mommy kay Daddy. Ang tigas ng katawan niya, matagal na ganyan. Tumigil ka sa pagsasalita. Kung ipagpapatuloy mo yan, hindi magalang yon. hindi tutol si nanay, magtapat kayo ng pagkakakilanlan. Ang kaso lang, nangangamba akong iagaw ka ng tatay mo. Kung magpapakasal si na Mommy at Dad, hindi na ba tayo mag-aalala? Kasal. Ito, ayaw ba ni Mommy? Furui. At ang dalawang paslit na iyon. Napakagandang pagkikita. Ngayon, nasa kamay ko na kayo. Padalhan niyo ako ng mahigit 12. Oo, gusto ko ng 10. Kailangan ko ng mahigit 12. Talagang kakaiba itong dalawang bata. Kulang ang tao para makontrol sila. Kung ganoon, Chayu, ipatawag mo si mag-usap kayong mabuti. Ayusin lang ang hindi pagkakaunawaan. Sa tingin ko, okay na yan. Tatawagan ko agad si Mommy. Naku, dinukot si Mommy ng masasamang tao. Okay lang ba sina Erbao at Sanbao? Sige na, umalis na kayo. Ipaubayan nyo na sa akin. Furui. Sobrang mayabang ka, di ba? Nasa akin ka na ngayon, di ba? Ayaw mong magbigay ng pera? Okay lang yan. Kukunin ko mismo kay Jifu. Gagawin ko. Hello, Jifu. Hawak ko ang kapatid mo. Kung gusto mo siyang ligtas, ilipat ang 20 milyon sa akin. 20 milyon. Iligtas si Mommy, Lola. Sasama ako sa team. Alagaan mo sila. Umalis kayo agad. CJ, Huwag hayaang masaktan si Ruli. tara na. Hindi ko rin alam. Ako. Kung gusto ko siya. Kaya kung masaktan si Ruli, o kung tuluyan siyang mawala, ano ang mararamdaman mo? Bilisan mo. Furui. Nakidnap ka. Nakidnap ka. Hinayaan kitang makidnap. Fuyaozu. Bakit ang baho mo? Binugbog ba kita ng husto? Hindi. Dumi yan. Dumi yan. Umiiyak ka pa rin? Sasabihin ko kay Dad na sinaktan mo ako. Umiiyak ka pa rin? Umiyak ka pa. Umiyak ka ulit. Sa tingin ko, naiintindihan ko na. Gusto ko ba talaga siya? Fuchiyu, nandito ka. Hindi ka nasaktan, di ba? Itong talunan lang.
Paano niya ako masasaktan? Sakto ang pagdating, maliit na bastardo. Sinubukan ka pang ang pangganso. Talagang hindi ko na matiis to. Furui, kapatid mo ako. Binugbog mo ako ng ganito. Ano pa ang gusto mo? Tumahimik ka. Ibigay mo ang cellphone mo. Iabot mo. Hello, Mabaho kang matanda. Furui. Ako to. Sinasabi ko sa iyo. Ang mahal mong anak ay nasa akin na. Kung gusto mong maging maayos siya, ibigay mo sa akin. 40 milyon. Mahal ko. Kapatid mo siya. Kaya ano? Magbabayad ka ba o hindi? Babugbugin ko siya. Bugbugin mo siya. O sige. Kung gusto mo ang pera, pumunta ka sa pamilyang Fo para kunin ito. Pupunta ba tayo? Pupunta. Bakit hindi? Hintayin natin siyang dumating. Tuturuan ko siya ng leksyon. Papatikman ko sa kanya ang mga patakaran ng pamilyang Fo. Bakit ang dami mong dinadalang tao dito? Iniisip mo bang tanga ako? Alam mong patibong yan. Akala mo mag-isa akong pupunta? Magdala ka ng kasama. Dalhin ang kanilang mahal na Yaozu. Dalhin siya rito. Tigil. Tumayo ka ng tuwid. Yaozu, paano ka nagipit ng ganito? Tay, iligtas mo ako. Gusto akong patayin ni Furui. Ikaw na pasaway na babae. Siya ang sarili mong kapatid. Paano mo nagawa ito? Panoorin mong mabuti. Kaya sinuntok ko siya. Anong problema mo, matandang hukluban? Hindi ka mahiya. Ako ang iyong ama. Mula 7 taon na ang nakalipas. Noong ibenta mo ako para sa pera. Ikaw, hindi ka na ang aking ama. Ikaw, hindi ka pa kasal kay Jifu. At saka, Ang iyong pagsuway at kawalan ng galang, at ang krimen sa pananakit sa kapatid mo. Sisirain ko ang iyong reputasyon. Tingnan natin kung makakasal ka sa pamilyang Fo. huli na para pagbantaan mo ako niyan. Dahil sinimulan ko na ang live stream ko. Sige na. Kumusta sa lahat, matanda? Magsalita ka. 2025 na. Paano pa may mas gusto pa rin sa lalaki kaysa babae? Daya naman ng matandang ito. Nabaliw na ba siya? Nalulugmok na naman ang Yaozu mo. Ito ang aking mahalagang Yaozu. Bumati ka. Magpakabait ka. Pitong taon na ang nakalipas ang matandang ito. Sinubukan niyang ibenta ako sa matanda. Para bilhan si Yaozu ng kotse. Nalayo ako ng 7 taon. Pinabayaan nila ako. Bumalik na ako. Pinipilit niya akong palakihin si Yaozu. Makinig kayong lahat. Ito si Yaozu. Huwag kayong makipag-asawa dito. O magiging tulad ko. Katulad, ibinibenta ang sarili para sa kapatid. Ibigay mo rito. Ikaw, walang utang na loob na anak, sinira mo ang sarili mong kapatid? Alam mo na mas pabor ka sa mga anak na lalaki. Hindi ito Tapos na ang usapan. Hayaan mong sabihin ko, nandito ako ngayon para putulin ang ugnayang mag-ama. Putulin ang ugnayan? Nagtrabaho ako ng husto sa pagpapalaki sa'yo. Ngayon, nakadikit ka na kay Jifu. Gusto mo akong itakwil. Hayaan mo na ako. Huwag kang masyadong umasa. Mula pa lang sa simula, ginastos ko ang mana ng nanay ko. Hindi na ako humingi ng natira. Ayos na iyon. Wala akong pakialam. Gusto mong putulin ang ugnayan. Kung ganoon, bigyan mo ako ng 10 bilyon. Hindi sapat ang 1 bilyon, itay. 2 bilyon, itay. 2 bilyon. Makinig ka, matandang hukluban. Kalimutan mo na ang 10 bilyon. Hindi kita bibigyan kahit 5 duli. Anak na walang utang na loob, mapapatay mo ako. Hahampasin kita hanggang mamatay. Tatay. Rebelde mong anak. Gusto mong itakwil ako? Hindi ako papayag.
Wala akong pakialam kung sang-ayon ka. Nandito ako ngayon para lang ipaalam sa kung gusto mong gumawa ng gulo. Okay lang. Gayunpaman, mayroon akong maraming paraan. Tara na, tatay. Hoy, bakit mo ako palaging pinapalo? Tapusin mo na. Rebelde mong anak. Ngayon, hindi niya ako hinayaang makialam, kaya hindi kita inasikaso. Kung patuloy kang pasaway, huwag mo akong sisihin sa pagwasak ng pamilyang Few. Tatay. Salamat. Para saan? Salamat sa suporta. Kaya naman, masarap sa pakiramdam na may malakas kang suporta. Kaya, gusto mo bang makasama ako magpakailanman? Ang ibig kong sabihin ay, gusto mo bang pakasalan mo ako? Pakasalan mo ba ako? 5 taon na akong kasama ni Fu Chiyu. Paano mo nagawang lumitaw at agawin lahat? Fu Ruyi. Umaasa ka lang sa anak mo. Kaya ko, kung wala ang anak, paano mo aakit si CEO Fu? Magandang umaga. Magandang umaga. Tungkol sa tinanong ko noong araw, ano ang desisyon mo? Hayaan mong pag-isipan ko pa. Ito ay regalo para sa... Magandang umaga, Sifu. Assistant Fang. Ano yon, Sifu? Tingnan mo. May iba ba sa akin ngayon? Ginoong Fu. Ang talas ng bago mong salamin. Talagang classy. Tingnan mong mabuti. Hindi ba ito bagong couple bracelet ng jewelry? Ginoong Fu, ikaw ba ang magiging spokesperson? Ito, binigay sa akin ni Fu Rui. Ah, ganun ba? Gusto ni Miss Fu na suriin mo, tama ba? Tagapangasiwa Fang. Wala ka bang kasintahan? Deserve mo yan. Ako. Wala akong kasintahan, hindi ba dahil sa trabaho ko? Sinabi talaga ni Ginoong Fu yan. Grabe na to. 29 taon na akong single. Kaya ano kung single ako? Ano ang tinatawanan mo? Ano ang tinitingnan mo? Ano, hindi pa kayo nakakita ng single? Anong problema, Tito Fang? Ayos lang ako. Gusto ko lang magkarelasyon. Tatay, bakit ka nakang... Wala. Tamang-tama. Tanungin mo si nanay, libre ba siya mamaya? Gusto ko siyang isama sa hapunan. CJ. Ang kakaiba ng mga matatanda. Si Kuya, kinidnap. Bilisan mo, sabihin kay Mommy. Yifu, tingnan mo ito. Ito ang mga blueprint. Bakit mo ako tinitingnan? Tingnan mo ang datos. Tinitingnan ko. Dabao. May sinabi ba siya? Dabao. Wala. Naku. Si Dabao, kinidnap. Ano? Jiwiwi. Yung takas na tauhan. Hello. Yifu. Nakita namin ang batang Panginoon sa bodega sa kanluran ng syudad. Ihanda ang sasakyan.
Bitawan mo ako, masamang babae ka. Tulad ka ng iyong patay na ina. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matapang ka pa. Pero walang silbi rin naman, mamamatay ka ngayong gabi. Papunta na ang mga magulang mo. Pagdating nila, wala ka na. Patay. CJ, paano mo ako papatay? Matandang bruha. Nilali mo ang edad ko. Una, tatahiin ko ang bibig mo. Tingnan natin kung paano mo pa ako malalay. Iyan lang. Hindi ka ba natatakot? Kung iyan lang ang kaya mo. Simula na ang ating palabas. Kayo. Pagbikis na orasyon. Bikis. Anong nangyayari? Sino ka? Siyempre, mga kapatid ko. Mga kapatid. Masamang babae. Tingnan mo. Mga lintik kayo. Masamang babae. Ito sa iyo. Iyan na lang ba ang kaya mo? Nananakot ka bang dukutin ako? Dabaw. Tatay, nanay. Nanay. Sila rin. Wag na, ito na ang pangwakas. Sige, sasabihin ko na ang totoo. Ang 5 batang ito ay sa iyo lahat. Gulat ka, hindi mo inasahan. Mukha kang hindi. Talagang nabigla. Medyo. Pero hindi masyado. Sa totoo lang, nahulaan ko na. Natalo namin ang masamang babae at nagsama-sama na tayo ulit. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Maghanda para sa bagong taon. Bagong taon. CJ, Salamat ta. Tumigil ka na. Halina't kumain ng hapunan sa bagong taon. kain na, bilis. Oras na para kumain. Tara na. Maligayang bagong taon, tatay at nanay. Pagbati ng yaman, naway maging maayos lahat. Maligayang bagong taon, Dabao. Salamat tatay at nanay. Salamat. Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon, Lola sa tuhod. Naway mahaba at masigla ang iyong buhay. Naway maging malusog at masaya ka araw-araw. Mabuti. Heto, para sa iyo. Salamat, Lola sa tuhod. Umupo ka. Chayu. Hindi ka nag-date o nag-asawa. Nagduda pa ako kung kaya. Akala ko hindi ka magkakaanak. Lalo na isa lang. Lola, Ang daming bata na nagdiriwang. Tunay na masayang taon ito. Isang masaganang taon. nanay, tapos na kami bumati. Oras na ba para kumain? Sandali. May isa pa tayong hindi binat. Tama, isa pa. Bumabati sa lahat. Sa bagong taon, yaman at kasaganahan. At tagumpay sa lahat ng gawain. At pag-unlad sa pag-aaral. At kagalingan ng pamilya. Ang iyong swerteng baby, maligayang bagong taon.